Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. At sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papa, nanay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa ating content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin. Napagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang ating dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa Kim Pao at iba pang showbiz update ganap po. Update po tayo sa Kim Pao at iba pang showbiz ganap o saan ay maraming mga netizen o umahanga sa Kim Pao at si Paulo Avellino dahil namibigay po sila ng mga ayuda sa ngayon. Ayon sa aking legit na source po ay talagang si Paulo Avellino at si Kim Chiu po ay nag-usap tungkol sa kanilang paayuda at marami kasi ang mga nasalanta ng bagyo noong kasagsagan ng mga bagyo at yun ay gusto nilang tulungan sa pamamagitan po ng magbigay ng klaseng charity sa kanila. Ayon po sa aking legit source po ay tinanong pala sila ng mga ibang staff na kung saan ano yung kanilang gagawin sa gusto nilang charity o sa mga ibang klaseng charity na ginagampanan nila sa ngayon. Ang sagot naman daw ni Paulo Avellino ay yung pagbibigay nila ng charity ay isang malaking tulong na daw para sa kanila at hindi lang po isang malaking tulong kundi yun ay pasasalamat nila sa mga project na natatamo or mga nararanasan nila sa ngayon ng magandang buwan. Yan po ay pasasalamat daw nila sa mga fans. Sumuporta sa kanila. Simula at hanggang ngayon na sila naging successful for actress. Si Paulo Avellino kasi ay bihira lang po ito na papay-interview sila. Ito ay kumbaga na ay pag nakikita mo sa mga on-the-spot interview, yung hindi mo akalain na magsasalita sa sarap mo dahil kasi ng mga kasama po. Hindi ito magsasalita, alam naman nila yan. Hindi mo kasi ito mapasabi o mapasalita na kung ano-ano lang. Kaya maraming mga netizen ang mga Paulo dahil sa kasagsagan ng kanilang mga problema sa buhay, nandun pa sa akin sa ibang bansa. Yung nalipan niya is nasa Baguio na kung saan po ay super supportive naman sa kanila ni Kim Chiu ay may mga oras din pala sila sa mga charity na nagbibigay. Hindi lamang po sa mga pelikula or sa mga shooting sila nagkakaroon ng oras. Marami din pala po silang oras pagdating sa mga bagay-bagay na kanya. Alam niyo po, sila Paulo Avellino at si Kim Chiu update po sa kanila is spotted naman sila, diba? Tapos, pumunta kasi sa Paulo sa isang view na kung saan nakitaan ng mga netizen na galing Paulo Avellino. Ito yung tinatawag natin na hospitality ba? Kasi si Paulo kasi ay isa siya yung tao sa mga yung galing sa hirap, yung galing sa baba at marunong siyang tumanaw ng loob sa mga nanggalingan niya sa baba. Hindi tulad ng mga ibang karamihan na kahit nang galing sila sa baba
ay yung dating nila is parang nanggaling na sa itaas. Yung tinatawag natin na alam ni Paulo kung saan siya galing. Ito yung isa ng kanilang mga kasagutan or yung mga question ng mga ibang netizen na ang gusto kasi nila is parang matulad sa mga ibang tambalan na sikat ngayon na mga 1 year, 2 years, ay hindi na sinisikat. Kumbaga may mga issues na hindi mo na alam. Kaya dapat iwasan may mga issues na iyan. Dahil ang kasikatan mo yan ay wala namang permanente or hindi naman siya permanente. Yan lang namang netizen o gustong karoon or gusto makatambal si Paolo Avellino mga ibang artist na babae, mapayanggar man na o may edad man na press ay talagang nire-recommenda po nila ang kanilang mga sarili dahil pagdating to si Paolo Avellino, pag dumikit ka kasi kay Paolo Avellino, magiging sikat ka na din Gaya ni Kim Chiu, di ba? Alam naman natin na si Kim naman po yung may power sa lahat. Hindi naman si Paolo. Kumbaga, si Paolo lang ay nag-reach out lang si Paolo kay Kim para maging sikat din si Paolo Avellino. Parang ganun. Isipin mo yung mga bagay-bagay na po sino yung mga dinikit or kaya ni Alden Richard at saka si Kathleen Bernardo. Dumikit lang si Alden kay Kathleen bigyan na sumikat si Alden na. Ganun yung sistema dyan. Kapag sino yung kadikit mo yun na din bilang sikat ka. Kaya marami sa mga netizen lang dinidikit sila sa isa't isa kung sino yung sikat at sino yung may kontrobersiya na bita. Kapag dumikit ka, sikat ka na dyan. Kaya maraming mga artista sa ngayon na yung dumidikit sila kay Alden at kay Catherine dahil alam nila na sa kanilang pagdikit ay makakaroon sila ng viral or trending usapan. Yan talaga po yung katotohanan dyan. Hindi naman natin ipagkailayan na yung ganito or kisa ganyan o kisa ganito. Dahil alam naman natin ang totoo Kahit naman sino alam niya ang totoo, paminsan-minsan pa nga, mga ibang netizen na nagigalit dahil bakit daw kabor yung mga ibang supporters ng mga ibang tambalan sa mga kinpaw. Samantala may mga ibang tambalan naman daw na napakabait at tagal na. Diba? Diyan nakikita yung talagang insecurity ng mga ibang tao. Isipin mo to at pa-interview sila Kim Chiu at si Paolo Avellino about sa kanilang behind the scene before. Tapos na-realize ko lang to. This is my own opinion. Di ko naman nila lahat sa lahat na. Malaking lang. Napa-interview sila sa kadahilan na nagsimula mag-promote sa kanilang mga movie, di ba? Hindi naman sa kadahilan na gusto na manira ng kagaya nilang tambalan. Hindi po. For me, walang laglagan dito. Parang ganun sila. Kung ano yung line-up mo, yun na yung line-up mo. Kung ano yung kung saan yung sinabi ng management o manager na gawin mo, yun yung dapat mo gawin. Hindi yung gagawa-gawa ka ng issue sa mga ibang tambalan para magkaroon, para makatrending ka. Hindi po yun. Ang pinaka-worst thing dito kasi is yung gawan ka ng issue. Sila Paolo at Kim Chiu ginagawa ng issue dahil nga sobrang sikat na nila sa ayan. Diyan talagang makikita yung crab mentality ng ibang tao. Yung ayaw nilang may kagaya silang sumikat dahil lang gusto lang nila yung sila na ang sisikat. Marami sa ngayon ang gustong or makipag-ayos sa mga balita na usan po ay hindi naman dapat kailangan na mangumpas ka or i-bash mo yung mga tao na yung mga trending gaya nila Kim Chiu at Paolo Avellino. Alam nyo sa totoo lang, maraming mga artista po ang humahanga din sa kapwa nilang artista. At isa na po dyan si
Piolo Pascual. Si Piolo Pascual po ay veteran actor yan. At saka marami na siyang nagampanan na soap opera or marami na siyang mga movie na nagawa sa industriya at ang laki na kanyang pangalan sa industriya. Dito mo nakikita talaga yung kahit pala malaki yung pangalan mo sa industriya or sobrang galing mo na sa pag-arte, may mga time din pala na nagkakaroon ka ng idolo din na kapwa mong artista, diba? So, ibig sabihin, Piolo Pascual na yan na pinakamagaling sa lahat ng magaling. Pinaka-veterano talaga yan. Pero naging idolo ni si Kim Chiu. Alam mo sa totoo lang, may mga rumors na patungkol dito kay Paolo Avellino. Kay Piolo Pascual na crush pala ni Piolo Pascual si Kim Chiu. Simula kasi nagkaroon yan ng rumors parang may muntik na magkaroon ng project sila Kim Chiu at saka si Piolo Pascual noon parang muntik lang pero hindi naman ata ito natuloy dahil parang nagkaroon ng complicated ata yung schedule ni Kim Chiu. That's what I know, yun lang kasi yung sabi sa akin. Pero ang sabi naman ni Kim Chiu sa kanyang interview ay kung sakali daw na bigyan siya ng mga project, gusto din daw niya makatambar si Piolo Pascual. Yan po yung kanyang sinasabi para daw ma-enhance or mahasa yung kanyang skills sa pag-acting. Sabi pa na niya is hindi daw niya iiwan si Paolo Avellino sa ere dahil alam naman din natin na si Paolo Avellino ay sobrang madikit na kay Kim Chiu at may special na son. Baka malito po kayo Direct to the point ito. Si Piolo Pascual ay matagal niya ng crush si Kim Chiu. At si Kim Chiu naman gusto niya na makatrabaho din si Piolo Pascual. Pero ang sabi ni Kim Chiu ay hindi po niya iiwan si Paolo Avellino. To make it clear lang sa mga basers na naman dyan, baka sabihin nyo, ang gulo nitong vlog or cheche-boreche. Kasi may mga comment kasi kung nababasa patungkol sa aking mga vlog. Sinasabi sobrang gulo daw yung aking vlog, nagarito ganyan. Kung hindi nyo po nagustuhan ang aking content, huwag niya na lang papanoorin. Ganun lang po kasimple yun, diba? Hindi naman po ako namimilit kung sakali Kasi sa mga supporters ko lang, sa mga fans ko lang, sila naman po yung dahilan ng mga kung bakit po ako nag-update. At kung bakit po ako nag-update about sa Kim Pao. Dahil nga po, dahilan ng pag-update ko ay gusto kong mai-update mga senior citizen na kagaya ng nanay ko na paborito din ang Kim Pao dahil iyan po yung kanilang mga kasiyahan sa ngayon. Oo pala, about pala dito sa boses ko. Dito sa boses ko po ay gumagamit pa ako ng voice over dito dahil gusto ko lang po itry yung voice over pero ako pa rin to. Tinry ko lang yung voice over kung talagang maganda din ba sa akin or hindi po. Dahil tingnan natin kung saan po tayo mag-trending. Yan kasi yung tinitignan din natin. Kaya pag tinanong niyo po kung bakit anong nangyari sa boses ko, ay ito po yung kadahilan na gumagamit po ako ng voice over sa ngayon. Dahil ang boses ko po ay kumbaga ba may sinisipon kasi ako. Kaya binago ko na lang yung boses ko kasi halata naman na may sipon kasi ako at parang may ubo pa. Kaya yun po, pasensya na kung di nyo po nagustuhan ang aking boses at pwede ko naman po ito ibalik pag ako ay okay na yung aking pakiramdam. Balik po tayo. Sana mo nawahan niyo po, okay? Sa mga fans ko po dyan na tinatanong kung bakit nagkaganito yung aking boses. Okay, balik po tayo sa aking mga fan po. Balik po tayo sa tinatawag natin na sa Kim Pao at sa iba pang showbiz ganap. Dito po natin makikita kung saan po talaga ay si Paolo Avellino talaga ay
ay may special kay Kim Chiu dahil spotted na naman si Paolo Avellino na nagbibigay ng mga flowers kay Kim Chiu. Alam nyo, hindi naman mahilig si Kim Chiu sa mga mamahalin na regalo eh. Ang wino-work talaga ni Kim Chiu ay yung mga simple lang. Simpleng regalo pero yun yung binibigyan niya ng halaga. Dito natin makikita talaga si Kim Chiu na mapamahal man yan na regalo or mapakunti man yan is ina-appreciate niya. Hindi siya nagde-appreciate. Sa parang bait na Kim Chiu alam niya kasi na parang nagsisipon na pa lang si Paolo Avellino sa kanyang karera ba dahil ngayon lang naman kasi nagka-viral si Paolo Avellino sa lahat. Simula nung nakatandem niya si Kim Chiu ay parang kumbaga ngayon lang siya nagising sa kanyang showbiz career, parang ganun na. Hindi sa kagaya ng mga iba na tuloy-tuloy yung kanyang movie or tuloy-tuloy yung kanyang pag-acting. Si Paolo po kasi ay bihira lang po siyang bihira lang sa bigyan ng mga project. Parang ganun. Parang ganun yung pagkakala ko Di ko naman sinabi na sobrang lost ni Paolo noon. Pero parang ganun yung pagkakala ko na. Kaya sa ngayon po ay binigyan ni Panginoon ng opportunity si Paolo para magising sa katotohanan at para makapag-ipon din dahil alam naman din po natin na may anak siya at kailangan niyang suportahan dahil si Paolo Avellino ay konti lang naman yung kanyang earnings noon. Hindi kagaya ni Kim Chiu na sobrang laki ng kanyang earnings simula nag-umpisa siya at hanggang ngayon po na hanggang ngayon po na sobrang sikat niya na. Gusto ko po sana kayong pasasalamatan sa mga supporters ko dyan na walang sawang sumusuporta sa akin. Sa mga basos ko din po dyan na walang sawang nagbabasa sa akin. Please subscribe, like, at share po. Sa mga gustong sumali sa akin promo, kasi ito ay sinasabi ko sa huli, paki-update na lang yung qualification natin na 500 shares, 500 shares, 100 likes, and 300 comment, at saka 1,000 din na WhatsApp po siya. Yung yung screenshot nyo, panoorin nyo hanggang dulo ba? Mga 100 times ganun. Kapag natapos na po yan sa isang araw, i-comment lang yung pangalan nyo, sabay yung mga screenshot nyo, at para makuha ko po yung mga inyong pangalan, at para maisali ko po sa aking raffle sa ngayong gabi na naman po. Wag po natin ito kakalimutan, ngayong gabi na po yun Mayong gabi na po yun. At hanggang dito na lang po ang aking vlog. Maraming salamat po at ingat po tayo palagi. God bless.